Good day everyone, my name is Cheryl Arcega. So what is big O notation? Big O notation describes how the time or space used on algorithm. So namili ako sa tatlo, which is ON or linear time operation. The time taken through directly into proportion to the input size. And here's my short code. Ito, include iString using namespace std. Nilagay ko na dati yan. Int name. Dito, mag-start tayong mag-code. Int. Na-typo. Int num. So, num yung nilagay ko dyan. And square bracket. It is the size of element 5. Mag-add lang ng curly braces. Then sa loob niyan, ilalagay natin yung elements, yung 5 elements. Kasi nilagay natin sa num square bracket 5, which is yung 5 is the size of element, and yung ilalagay natin sa curly braces is the element na mismo, which is yung 10, 20, 30, 40, 50. And then cout. Array elements. Ito yung unang magpiprint, or this is this print before we start looping output so far. Ito yung unang-una bago magpiprint, bago yung looping. Kasi wala pa tayong looping dyan, guys. Mag-start pa lang. And ito na. For loop int, and we start with the first index, which is 0. Yan. I less than 5 kasi 5 lang yung element natin. Ito yung array size. Yung 5 dyan, guys, is yung array size natin. And increment. Mag-increment tayo dito. After that, magsi-cout tayo. Ilagay natin dito yung num and square bracket I. So, bakit I? Kasi gusto natin i-access lahat ng elements na nilagay natin. I-access natin yung 5 elements. Kaya I ang ginamit natin. So, ayan, makikita nyo dyan. Hindi pa tapos. Charing. So, after looping, guys, maglo-loop yung loop natin is magra-run ng 5 beses. 5 beses. Basta, 5 beses. Cout. End line. Return 0. And then, i-run natin dito yung code natin kung magra-run. And that's it. Na-access natin lahat ng 5 elements. Kasi, sa loop natin is, yung nilagay natin na I doon, ay kailangan natin i-access lahat ng elements
which is na-access natin. Nagpakita siya sa ating code nung niran natin siya. So, that's my simple code. Thank you.